Alam niyo ba yung pakiramdam na nakausap mo ng harapan ang isang tao, tapos malalaman mong matagal na pala siyang wala sa mundong ibabaw? Ganoon mismo ang nangyari sa akin dito sa Samar. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Bert. At may isang karanasan ako sa sementeryo na hanggang ngayon ay hirap pa rin akong ipaliwanag. Kaya naisip kong sumulat kay Sir Bon para maibahagi ito sa mga kadayo at sa lahat ng mga tagapakinig ng programa. Hindi ko ginagamit ang tunay naming pangalan at pagkatao para na rin maprotektahan ng mga taong sangkot. Sana'y mapakinggan nyo ang kwento ko hanggang dulo. Dahil minsan, may mga patay palang marunong pa rin bumisita. Madaling araw nang una kong mapansin ang lalaki, Sir Bon. Mag-isa ako noon sa sementeryo habang naglilinis ng mga paligid ng mga puntod. Sanay na ako sa ganong oras. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho bilang sepulturero kaya hindi na bago sa akin ang tahimik na sementeryo. Lalo na kapag kakaunti ng mga taong dumadalaw. Pero noong araw na yon ay may isang lalaki akong napansin sa malayo. Matangkad siya, medyo maitim, nakawaway at may face mask. Tahimik lang siyang nakatayo sa harap ng isang bagong puntod. 3 buwan pa lang ang puntod na yon, Sir Bon. Maayos pa ang lapida at hindi pa gaanong napapansin ang mga damo sa paligid. Noong una hindi ko siya pinansin. Inisip ko lang na kamag-anak siya ng nakalibing. Baka asawa, anak, kapatid o kung sino mang malapit sa namatay. Normal lang naman sa sementeryo ang may mga taong pumupunta para dalawin ang mahal nila. Kaya nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Pero habang lumilipas sa mga linggo ay napansin kong ilang beses ko nang nakikita ang lalaki. Parehong puntod, parehong araw, halos pareho rin ang oras. At palaging mag-isa. 3 beses ko siyang nakita bago ko tuluyang napansin na parang may kakaiba sa ginagawa niya. Minsan nakatayo lang siya sa harap ng puntod. Minsan naman ay nakaupo siya sa gilid nito. May mga pagkakataon ding matagal siyang nakatitig sa lapida na parang ayaw umalis. Hindi naman ako agad natakot, Sir Bon. Sa tagal ko sa sementeryo ay marami na akong nakitang kakaibang bagay. May mga pagkakataong may naririnig akong yabag kahit wala namang tao. May mga puntod din na bigla na lang may kandila o bulaklak kahit walang dumadalaw. Kaya para sa akin ay baka ganoon lang din yun. Hanggang isang araw, habang naglilinis ako sa kabilang bahagi ng sementeryo, ay nakita ko na naman siya. Nakatayo siya sa harap ng parehong puntod at nakatalikod sa akin. Pero ewan ko ba, Sir Bon, habang nakatingin ako sa kanya ay parang may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang kahit nakatalikod siya ay ramdam kong nakatingin siya sa akin. Bigla akong natigil sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong bumigat sa pakiramdam ko. Pinilit kong isipin na nagkataon lang. Kaya nilapitan ko siya. Doon ko nalaman na asawa raw niya ang nakalibing sa puntod. Wala naman akong nakitang kakaiba sa sinabi niya. At para sa akin noon ay isa lang siyang asawang hindi pa rin nakakalimot sa kanyang namayapang asawa. Bago siya umalis ay may ipinakuusap pa siya sa akin. Gusto niyang pinturahan ko ang puntod. Pumayag naman ako, Sir Bon. Napag-usapan namin na babalik siya kinabukasan para bayaran ako pagkatapos kong matapos ang trabaho. Sa isip ko ay simpleng trabaho lang yon. Pipinturahan ko ang puntod. Babayaran niya ako tapos na. Wala akong kahit katiting na ideya na kinabukasan ay may malalaman akong tungkol sa lalaking yun. Na hanggang ngayon ay ayaw ko nang isipin
kapag mag-isa ako sa sementeryo. Dahil ang akala ko noon ay asawa lang siya ng babaeng nakalibing. Hindi ko alam na ang lalaking kausap ko ay isa pala sa mga taong matagal nang wala sa mundong ibabaw. Inabukasan ay maaga akong pumunta sa sementeryo, Sir Bon. Nasa isip ko pa rin yung lalaking nakilala ko noong mga nakaraang araw. Alam kong babalik daw siya para bayaran ako pagkatapos kong pinturahan ng puntod. Kaya inuna ko na agad ang trabaho. Pagdating ko roon ay wala pa siya. Hindi naman ako nagtaka at nagbaka sakali na dadating siya kapag may ilang oras pa ang hihintayin. Naisip ko na baka may inaasikaso lang. Kaya kinuha ko na ang mga gamit ko at nagsimula na akong magpintura. Habang nagtatrabaho ako ay napapatingin ako paminsan-minsan sa entrance ng sementeryo. Kasi hinihintay ko talaga siyang dumating. At habang tumatagal ay napaisip ako kung bakit hindi man lang niya iniwan ang pangalan niya o kahit contact number. Sa mga ganong trabaho kasi ay kadalasan nagbibigay ng number ang nagpapagawa para madaling makontak kung may pagbabago o problema. Pero dahil sanay naman akong gumawa ng mga trabaho para sa mga pamilya ng namatayan, ay hindi ko na masyadong inisip yun. Basta matapos ko ang puntod ay okay na. Makalipas ang ilang oras ay natapos ko rin. Mas naging maayos tignan ang puntod. Malinis na rin ang paligid at hindi na ganoon kapansin-pansin ang mga dumi at kupas na pintura. Umupo muna ako sa gilid at nagpahinga. Habang naghihintay, minsan-minsan ay napapatingin ako sa daan. Lumipas ang umaga, naging tanghali, hanggang sa hapon. Pero wala pa rin siya, Sir Bon. Pero inisip ko pa rin na baka na late lang. Kaya umuwi na lang ako ng araw na yon. Kinabukasan ay bumalik ulit ako. Pero ganun pa rin. Wala yung lalaki. Walang pumunta para magbayad. Naghintay ako ng kaunti pero habang tumatagal ay nagsimula na rin akong mainis. Hindi naman sa malaking halaga ang hinihintay ko. Pero trabaho ko yun. Naglaan ako ng oras at gamit para doon. Paulit-ulit akong napapatingin sa entrance ng sementeryo. At nagbabaka sakali na bigla siyang dumating, Sir Bon. Iniisip ko na baka na traffic lang. At baka may nangyari kaya hindi siya nakapunta. Pero lumipas na naman ang buong araw na wala talaga, Sir Bon. Kinabukasan ay ganun ulit ang nangyari. Hanggang sa sumunod na araw ay may 3 dalagita na dumating sa puntod. Magkakasama silang naglakad papunta roon. Bukang magkakapatid dahil magkakahuwig sila at pare-pareho ang paraan ng pagtingin nila sa paligid. Napansin nila agad na bagong pintura ang puntod. Nilapitan ko sila, Sir Bon, at nalaman nilang ako ang gumawa. Natural lang naman na ikwento ko kung paano ko napakiusapan na pinturahan yun. Hindi ko naman inisip na magiging malaking bagay ang simpleng kwento ko. Pero habang ikinikwento ko ang lalaking nagpagawa sa akin, ay napansin kong unti-unting nagbabago ang mga mukha nila. Parang may biglang bumigat sa paligid. Tinanong nila kung ano ang itsura ng lalaki. Sinabi ko kung ano ang malinaw kong naaalala. Matangkad, medyo maitim, laging nakawaway at may face mask. At ang pinaka-importante sa lahat ay sinabi niyang asawa niya ang nasa puntod. Pagkasabi ko noon ay biglang natahimik ang 3, Sir Bon. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita agad. Nagkatinginan lang sila. At sa mga mukha nila ay doon ko unang naramdaman na may mali. Hindi ko pa alam kung ano yun. Pero ramdam kong may isang bagay tungkol sa lalaking yon na hindi ko alam. At ilang segundo lang ang lumipas bago ko marinig ang isang bagay na hanggang ngayon, kapag naaalala ko ay parang bumabalik pa rin yung lamig
na naramdaman ko noon sa sementeryo. Nakatayo lang ako noon habang nakatingin sa tatlong magkakapatid. Hindi ko agad maintindihan kung bakit bigla silang natahimik pagkatapos kong ikwento ang lalaki. Noong una lang ay normal pa ang mga mukha nila, Sir Bon. Pero pagkatapos kong sabihin kung sino ang nagpagawa sa akin ng puntod, ay parang may biglang nagbago. Maya-maya ay sinabi nila sa akin na nanay nila ang nakalibing doon. At ayon sa magkakapatid ay wala silang alam na ibang lalaking regular na dumadalaw sa puntod ng nanay nila. Sila daw mismo ang madalas na pumupunta roon. Sila ang naglilinis, sila ang nagdadala ng bulaklak, at sila rin ang nagsisindi ng kandila. Habang nakikinig ako sa kanila ay unti-unti kong naaalala ang mga nakita ko sa mga nakaraang linggo. Yung lalaking laging mag-isa, yung parehong puntod na lagi niyang pinupuntahan, yung paraan ng pagtitig niya sa lapida, at yung pakiramdam kong parang may mali, kahit hindi ko maipaliwanag kung ano. Mas lalo kong kinilabutan nang ikwento nila ang tungkol sa kanilang ama, Sir Bon. Nauna raw itong namatay bago ang kanilang nanay. OFW ang tatay nila at nasa abroad nang mangyari ang lahat. Hindi na raw ito nakauwi ng buhay at inihatid na lang ang labi nito sa Pilipinas at dito inilibing. Pagkalipas ng 1 buwan mula nang mailibing ang kanilang ama, ay bigla namang namatay ang kanilang ina. Kaya sunod-sunod ang nangyari sa pamilya nila. Habang kinikwento nila yon ay parang unti-unting nag-connect sa isip ko ang lahat. Yung lalaki, yung puntod, yung sinabi niyang asawa niyang nakalibing, at yung katotohanang nauna nang namatay ang tatay ng magkakapatid. Bigla kong naramdaman na parang nanlamig ang buong katawan ko. Kung ang lalaki nga ang asawa ng babaeng nasa puntod, ibig sabihin ay matagal nang patay ang taong nakausap ko. Hindi ko na alam kung saan ako dapat tumingin noon. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong maniwala sa sarili kong hinuha. Kasi 3 beses ko siyang nakita, Sir Bon. 3 beses akong napatitig sa parehong lugar at nakita ko siyang nakatayo sa harap ng puntod. At hindi lang naman ako basta nakakita ng isang anino. Hindi lang siya basta dumaan sa gilid ng sementeryo. Hindi rin siya yung tipo ng bagay na bigla kong nasilayan tapos nawala na. Nakipag-usap pa kasi ako sa kanya ng harapan. Narinig ko ang boses niya. Nakita ko ang mukha niyang bahagyang natatakpan ng face mask. Nakita ko kung paano siya tumingin sa puntod. At higit sa lahat ay tinanggap ko ang ipinakausap niyang trabaho. Habang iniisip ko yon ay kinuwento rin ng magkakapatid na may mga pagkakataon daw na may nakikita silang mga bulaklak sa puntod ng kanilang nanay. Kahit wala naman silang maalalang naglagay. May mga kandila rin bigla na lang sumusulpot. Minsan pagdating nila ay parang may nauna nang dumalaw. Pero wala silang alam kung sino. Doon ko naisip na baka yun din ang dahilan kung bakit palaging naroon ang lalaki. Baka hindi lang talaga ako ang nakakaramdam ng presensya niya. Na baka matagal na siyang bumabalik sa puntod ng asawa niya. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ako lang ang taong nakausap niya. Hindi ko alam kung bakit ako ang nilapitan niya. Hindi ko rin alam kung bakit sa akin niya pinapapintura ang puntod. Pero isang bagay ang malinaw sa akin noon, Sir Bon. Ang lalaking ilang beses kong nakasama sa sementeryo ay di na pala kabilang sa mga buhay. At hindi ko alam kung babalik pa siya. Pagkatapos kong marinig ang buong kwento ng magkakapatid, ay inabot nila sa akin ang bayad sa pagpipintura ng puntod. Tinanggap ko naman yon pero hindi ko maiwasang maiba ang tingin ko sa puntod. Nakakapintura ko lang. Noong una ay trabaho lang yun para sa akin, Sir Bon. Pero simula nang malaman ko ang totoo,
ay parang iba na ang naging dating sa akin. Bago pa sila umalis ay may isa pa silang hiniling sa akin. Kung sakaling bumalik daw at magpakita ulit ang tatay nila, ay gusto nilang malaman kung may gusto itong sabihin sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa ganong pakiusap. Pero habang nakatingin ako sa magkakapatid, ay napansin kong hindi takot ang nasa mukha nila, kundi lungkot. Dahil alam kong nami-miss nila ang papa nila. Hindi ko alam, Sir Bon, pero pumayag ako. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam kung kaya kong gawin yon kapag dumating na ang pagkakataon na magpakita muli ang lalaki. Sanay naman ako sa sementeryo. Sa tagal ko sa trabaho ko ay may mga narinig ako na kakaibang tunog. May mga aninong minsan kong nakita sa malayo. At may mga pagkakataong ramdam kong may ibang presensya sa paligid. Pero iba yung lalaking yon. Hindi lang siya basta nagpakita. Nakausap ko kasi siya ng harapan, Sir Bon. At ako mismo ang nakakontrata sa trabahong ipinagawa niya. Kaya habang naglalakad palayo ang magkakapatid ay napatingin ulit ako sa puntod. Hindi ko na alam kung gusto ko pa bang makita ang lalaki. Na kahit nangako akong tatanungin ko siya kung may gusto ba siyang iparating. Sa totoo lang ay hiniling kong hindi na siya bumalik. Tao lang din ako, Sir Bon. May mga bagay na kaya kong harapin dahil trabaho ko ito. Pero may mga pagkakataon ding nauuna talaga ang takot. At sa pagkakataong yon, ay ayoko nang hintayin kung kailan ulit siya magpapakita. Simula noon ay nagbago na ang routine ko sa sementeryo, Sir Bon. Hindi na ako nagtatrabaho ng mag-isa. Nakisama na ako sa isa pang manggagawa at hinati na lang namin ang kita. Okay lang naman sa akin. May maliit ding negosyo ang asawa ko kaya hindi naman kami nawawalan ng panggastos. Para sa akin ay mas mahalaga ng kaunti ang kinikita pero kampante akong nakakauwi kaysa malaki nga ang kita. Pero araw-araw naman akong kinakabahan. Lumipas ang ilang linggo na hindi ko na nakita ang lalaking nakawaway at face mask. Unti-unti ay gumaan din ang pakiramdam ko. Kung minsan napapadaan pa rin ako sa puntod ng babae kapag may trabaho ako sa malapit. Pero hindi na ako nagtatagal doon. Tinitignan ko lang kung maayos ang puntod at pagkatapos ay umaalis na rin ako. Makalipas ang ilang linggo ay dumalaw ulit sa sementeryo ang tatlong magkakapatid. Nakita ko silang naglilinis ng puntod ng kanilang nanay. May dala silang bulaklak at kandila. At habang inaayos nila ang paligid, ay napapatingin ako sa kanila. Naalala ko tuloy yung pakiusap nila sa akin nung araw na yon. Na kung sakaling makita ko ulit ang tatay nila, ay gusto nilang malaman kung may gusto itong iparating. Hindi ko na sila tinanong kung may nakita pa ba silang kakaiba. Hindi ko rin sinabi na minsan ay napapaisip pa rin ako tungkol sa lalaking yon. Mas minabuti kong wag na lang, Sir Bon. Pagkatapos nilang maglinis ay tahimik silang umupo sandali sa harap ng puntod. Tumingin lang ako mula sa malayo. Doon ko naisip na baka yun lang naman talaga ang gusto ng mag-asawang yon. Ang manatiling malapit sa isa't isa kahit pareho na silang wala. Hindi ko na rin hinintay na malaman kung babalik pa ang lalaki at hindi ko na siya nakita pagkatapos noon. Pero hanggang ngayon kapag napapadaan ako sa puntod na yon, ay hindi ko maiwasang maalala ang araw na nakausap ko siya. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari, Sir Bon. Hindi ko rin kayang patunayan kung multo nga ang lalaking nakaharap ko. Pero alam kong kung ano ang nakita ko at alam kong nakausap ko siya. Sa tagal kong nagtatrabaho sa sementeryo ay natutunan kong may mga bagay talagang hindi natin kailangang piliting ipaliwanag. May mga karanasan na mas mabuting tanggapin na lang at respetuhin. Kaya kung may maiiwan man akong aral sa nangyari sa akin, ay ito lang. Igalang natin ang mga yumao.
Pero wag din nating kalimutan ang mga buhay na naiwan nila. Dahil habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw, ay may mga pagkakataon pa tayong magsabi ng salamat, magpatawad at iparamdam sa mga mahal natin na hindi sila nag-iisa. Maraming salamat, Bert, sa pagbabahagi ng iyong karanasan at sa ating mga kadayo at tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito. Igalang natin ang mga yumao, pero higit sa lahat, pahalagahan natin ang mga taong kasama pa natin ngayon. Hanggang sa susunod na kababalaghan. Ako si Sir Bon at salamat sa pakikinig.